Ngayong araw nga ay gumawa ako ng napakasarap at napakasustansyang malunggay chicharon na talaga namang magugustuhan ng marami. Higit sa masustansya nga ito, hindi mo nga kailangan dito gumastos ng malaki para makagawa ng ganitong klaseng snacks. Kung gusto nyo nga rin gumawa ng ganito, tara nga at samahan nyo ako. Bali sa gagamitin nating ingredients, kailangan natin dito ng 1 cup na malunggay leaves, 1 kutsara ng garlic powder, 2 cups ng rice flour. Bali ang ginamit ko pala ditong brand ng rice flour ay ito, pakita ko sa inyo. Etong finest rice flour o arawan. Tapos gagamit din tayo dito ng 2 kutsara na patis. Gagamit din tayo dito ng 1 kutsarang pamintang durog, 2 cups ng tubig, at higit sa lahat etong Knorr cubes na magpapalasa dito sa ating recipe. So bago tayo magsimula, i-flex ko lang itong aking bagong nabili na food processor na gagamitin natin para sa paggigiling ng ating malunggay leaves. So kung gusto nyo rin ng ganitong product, so available po ito dito sa aking TikTok shop. So napakadali po nitong gamitin at napakaalwan. Hindi mo na kailangan dito mag-manual dahil automatic po ito na kapag pinindot mo siya ay magigiling na yung ilalagay mo sa loob. So idadrop ko na lang po dito sa ating comment section kung gusto nyo din pong mag-avail ng ganitong food processor. So ayan, para makapagsimula na tayo, so kailangan na lang nating ilagay etong 1 cup na malunggay leaves na hinimay ko. So nalinisan ko na yan bago ko ito ilagay dito sa ating food processor. At pagkatapos nyan, ang sunod naman natin ilalagay etong ating 2 kutsarang patis. After nyan, mailagay natin itong ating patis. Sunod naman itong 1 kutsarang garlic powder. After nating mailagay lahat itong ating ground powder, ang sunod naman nating ilalagay ito namang 1 kutsarang durog na paminta. So ilalagay lang natin lahat ito para yung ating gagawing malunggay crackers ay malasa. At pagkatapos nga yan ay isabay na nga din nating ilagay itong 2 cups ng tubig. At ang panghuli nga sa lahat ay itong ating Knorr cubes na magpapalasa dito sa ating gagawing recipe na malunggay chicharon o malunggay cropek. So kailangan na lang natin dito ay atin na itong i-process o madurog lahat itong ating mga nilagay na malunggay leaves. Then kapag ganito naman na yung texture ng ating giniling na malunggay leaves ay okay na ito at pwede na natin magsimula sa next process. Bale, sinalin ko lang ito dito sa isang basin o dito sa isang bowl para matimplahan na natin ito ng ating mga gagamitin. So ayan, after natin maisalin, ilalagay naman natin sunod itong ating 2 cups ng rice flour. Then hahaluin lang natin ito hanggang sa madissolve na lahat itong rice flour na ating inilagay. So ayan, kapag ganito na nga yung consistency niya ay okay na yan dahil wala na tayong nakikitang mga buo-buo na rice flour. Ang sunod naman natin gagawin ay maghahanda ako dito o gagamit tayo dito ng mantika at lyanera. Bali, papahida natin ang mga lyanera na gagamitin natin ng mantika para yung ilalagay natin dito ay hindi siya dumikit. Bali, lalagyan lang lahat natin ng buong paligid nitong ating lyanera para ma-make sure na hindi talaga didikit yung ating lulutuin. Ayan, kapag katapos na natin itong mapahidan lahat, pwede na tayo maglagay ng konting amount dito sa may loob ng lyanera. Make sure lang na hindi gaano kakapalan o hindi masyado namang kanipisan. Yung ganito lang yung tamang dami na ating ilalagay. Ayan, kapag nalagyan na natin lahat, ang sunod naman natin gagawin ay magpapainit tayo dito ng tubig para sa pag-iistiman nitong ating gagawing craupek o malunggay crackers. So habang ako nga ay nagsasalin dyan ay nagpainit ako dito sa kawali ng tubig para tuloy-tuloy yung ating gagawin. Bale, naglagay na din ako dito ng magiging patungan ng ating mga paglalagyan ng lyanera para hindi ito tumaob. So ayan, pagkatapos na nga natin itong ma-set up, pwede na natin ditong ilagay itong ating mga i-steam na malunggay. At pagkatapos nyan ay ayusin lang natin yung pagkakalagay ng mga lyanera para hindi ito tumaob. Then takloban lang natin ito at mag-aantay lang tayo dito ng mga 10 to 15 minutes para ito ay maluto. Then kapag napalamig na natin ito ay pwede na natin tanggalin itong mga laman ng lyanera.
Ayan, ito na po lahat yung ating mga na-steam na malunggay crackers. So bale, ang sunod lang natin gagawin ay hahatiin lang natin ito. Bale, ang gagawin kong paghati dito ay mag-umpisa ako dito sa dulo at ganyan lang kalalaki yung aking gagawin. So bale, puputulin pa natin ito sa dalawa. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong laki ang gawin yung cropek o malunggay crackers. So sa akin, okay na yan. After ko magupit, ito na po lahat yung aking nagawang malunggay crackers o malunggay cropek. Ang sunod naman natin gagawin dito ay ibibilad natin ito sa araw ng isang araw o higit pa. Depende na rin siguro kung mas maaraw diyan sa inyong lugar. After ng isang araw na pagbibilad, so mainit na nga dito sa amin kaya natuyo agad ito. So pwede na natin itong lutuin kung ganito na yung katigas yung inyong mga pinapatuyo. Sa pagpiprito naman ng ating malunggay crackers, kailangan yung mantika natin ay madami o lubog yung ating mga ilalagay. Bago natin ilagay sa mantika, kailangan yung mantika natin ay kulong-kulo na. Ito yung favorite ko dito sa lahat, yung kapag lumaalsa na yung mga cropek na ating niluluto.